Ngayong hunga araw, ang pang-8 na harvest ng aking sitaw. Bali, nakapitong bundle ho tayo or 70 kilogram. Napadaan ho ako sa kabilang halamanan ay kukunin ko na ha sana yung isang bundle eh. 5,600 naman ho yung napagbentahan ko ho ng sitaw. Habang pauwi ako ay natanggalan ako ng kadena. Buti tanggal lang ho yung kadena at naikabit pa. Pagka uwi ko ho, nagluto ho ako ng pusit na meron hong puso ng saging. Hi mga katrops, magandang buhay. Tara, samahan niyo ho ako mag-harvest ng sitaw. Ito pala yung pang 8 times na pag-harvest namin ng sitaw. At nung may napitas na ho kami at naitumpok na ho dini sa balag, ay ako ho ay nagbundle na. Si inay naman ho saka si kuya ay magmimitas ng sitaw. Nung mga nakaraang araw o nung isang araw ho pala ay biglang lumakas ho yung ulan. Nung birthday ho ni Itay ay meron ho nagbagsakan na sitaw. Pag ganun ho, ang ginagawa ho namin ay tinatayo ho namin yon kinabukasan. Kasi yung araw ho na yun ay hindi pa namin pwedeng itayo kasi basa pa ho at malambot pa yung lupa. Yung ate ko ho pala ay panay-panay ang baka naman sa akin. Ay baka naman daw ho ay meron din siyang tsinelas sa akin. Ay ang sabi ko ay sipag-sipag ay sige ibibili kita. Bali 1 month na ho yung aking tanim na mais mga katrops, mais na puti. Ang ginagawa ho ngayon doon nagpapagamas ho ako. Yun ho kasing damo nung aking mais ay balakbak. Ayun ho ay tumataas pa sa mas mataas pa ho sa mga mais. Kaya bago ho sila tumaas pa na mas mataas pa sa mais ay akin na ho siyang pinagamasan. Pag ho natapos na yung paggagamas noong aking mais ay amin na ho iyong aabonohan para madukitan at matabunan na ho yung mga puno. Para matabunan na din ho yung mga damo. Mas maganda ho kasi sa halaman pag hindi ho masyadong madamo or hindi ho madamo para ho hindi maagawan ng sustansya yung ating mga pananim. At para maabonohan ko na din. Si inay at si kuya yung nagtutuloy ho ng pagpipitas. Ako naman ho ay nag-uumpisa na magbundle ng sitaw. Sa pagbabundle ho mga katrops ay ako po ay kumukuha ng sitaw do sa tumpok. Pagkaangat ho ay akin naman ho siyang hahatakin habang nakapatong ho yung isa kong kamay doon sa sitaw sa ilalim. Para maiwasan ho yung pagkagulo-gulo ng mga sitaw. Pag ho kasi ikaw ay kumuha doon sa sitaw at hindi nyo ho hinawakan sa ilalim. At pag hinatak nyo na yung sitaw ay magkakagulo-gulo na ho yun. Pero tayo hong dalawa ay hindi ho kailanman magkakagulo. Ay bala lang Sa isang bundle o sa isang plastic, naglalaman ho siya ng 10 kilo. At pag kulang ho yung naitimbang ko, maglalagay lang ho ako sa ibabaw ng sitaw. At pag 10 kilo na, ay akin naman ho siyang ibababa. Tapos saka ko ipapasok yung akin tinimbang na dagdag. Sa sitaw ho, meron ho tayong good, saka ho meron tayong reject. Yung mga sobrang maliliit, yun ho ay reject na. At yung mga magugulang ho, yun din ho ay reject na din. Malapit na din ho matapos mamitas sila inay at kuya. Bali meron pa ho silang 5 pipitasin. Sabi ko yung mga napipitas nila ay diretso na dito sa akin para maibundle na. Para pala malaglag yung mga maliliit na sitaw ay akin ho siyang tinataktak patawarin. Tapos akin lang ho siyang pipilian ng mga reject. Ay yung pong mga magugulang. Yung mga magugulang ho ay masarap ho yung iulam. Ang ginagawa ho namin luto diyan sa mga magugulang na sitaw ay ginataan o kaya bulang lang. Tinawag ko na ho dito yung naggagamas ng aking mais para mapamerienda na. At nagmerienda na din ho ako. Pagkatapos ko naman ho magmerienda ay akin lamang ho hakutin yung sitaw doon ho sa tricycle para ma-deliver ko na ho yung mga sitaw. Naka 70 kilo ho ako ngayon at 7 bundle. Anong masarap na luto nga ho pala ang pwede diyan sa sitaw mga katroops ay inyo nga hong i-comment diyan sa comment section. Ng akin ho mailuto ay kahit ho hindi sitaw ay inyo na hong i-comment kung ano hong lulutuin natin sa susunod na araw. Basta ang alam ko ho araw-araw ho kitang mahal. Ay bala lang Ayan at i-deliver ko na ho yung sitaw gamit ko ho yung malakas sumatak ng motor. Ay kahit ho puno ng kalabasa yung tricycle ay kayang-kaya ho niya. Basta wag ho flat. Yan pala yung labas ng aking kubo. Nadaanan ko din ho itong talungan mga katrops. Ayan ho ay kadaming talong. Kukunin ko sana yung isa eh. Ay, pero lang Nakadating na din ho ako sa akin pagdideliveran ng sitaw. Dito ko din ho ibinenta yung mga napulot na kalabasa ni kuya. Ay, talagang paldong-paldo naman ang kuya na yun. Nalibre pa nga ako ng 2 kape. Nung nahakot ko na ho doon sa bahay yung sitaw, ay binayaran na ho ako. 5,600 ho yung kinita ko ngayon sa sitaw. Yung kinita ho nung nakaraan ay binigay ko ho kay ina. Yung kinita ko naman ho ngayon, ito ho ay akin na. Akin hong iniipon
hapon iyan para ho sa ating pampakasal. Ay, para lang Nung pauwi na ho ako doon sa bukid, ay bigla ho ako may narinig. Kala ko ho nasira ho yung bearing ng aking sprocket. Ay pagkakalakas ang tunog ako'y kinabahan ay baka masira ho. Nung masilip ko ay kumalas pala yung kadena. Kaso nga laang hindi ho kinaya ng bakal kaya aking kinamay na. Kala ko makakaligtas sa grasa ay buti na lang ho talaga ay kadena lang ho yung natanggal. Ay wala akong nasirang iba. Ay aking hihigpatan na lang ho pagdating ko dun sa kubo. Ay hindi ko ho napansin ay maluwag na ho pala yung kadena. Kaya bago ho ako umuwi ay tinesting ko po muna kung ayos na ba. At nung okay na ho, ayun, uuwi na ho tayo sa kubo para magluto ng ating pananghalian. Ang aking lulutuin pala ay pusit na meron hong puso ng saging. At para ho matanggal yung dakta ng puso ng saging ay nilamas ko ho siya sa tubig na meron hong asin. Tapos sa akin na din ho nilinis ring pusit. Nung akin hong nalinis, nagisa na ho ako diyan ng sibuyas at bawang. Tapos sinunod ko na din ho diyan yung pusit. Nung maigisa ko ho yung pusit, naglagay lang ho ako ng patis linaw. Tapos ilalagay ko na din ho yung puso ng saging. At maglalagay lang din ho ako diyan ng sabaw. At pag lumambot na ho diyan yung puso ng saging, ay maglalagay na ho ako diyan ng suka. Tapos pag kumulo ay luto na ho yan mga katrops. Mas madami hong puso ng saging, mas masarap. Iyang pusong saging lang ho kasing iyan na lang ho yan kahapon doon sa kare-kare. At naglagay din ho ako diyan ng paminta at pampalasa. At saka ho konting toyo. Konti lang ho. Para mabasbuwasan naman iyang toyo mo. Ay ba lang Siling green, naglagay na din ho ako. At naglagay na din ho ako diyan ng suka. Subukan mong mahalin ako. Ay ba lang At nung naghain ho ako ng kanin at kape, ay gusto pa nga mukbangin ng ate. Sabi ko ay siya na lang ang magmukbang, siya na lang ho bibidyohan ko. Ay ayaw. Kain ho tayo mga katrops. Kape na din. Ang ulam ko nga ho pala ngayon, din sa bukid, ay ginisang pusit na meron hong puso ng saging. Namiss ko kasi yung lutong ito. Kaya nung minatira ho kaming puso ng saging doon sa kare-kare kahapon, ay bumili na ho ako ng pusit para mailuto at maipagsama na itong dalawa. Ay puti pa iring dalawa na kagsama na. Kayo ho ng crush mo. Ay wala. Ay walang tama lang ho yung lambot ng pusit. Dahil nakasabay ho siya sa pagluto ng puso ng saging. Tinawag ko na rin ho yung naggagama sa amin para makakain na. Kumain na din ho kami nila inay, itay sa kaho nila ate. At si kuya ay pasunod na naggagrass cutter ho doon sa kabila. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!